Nagkumpula na ang mahigit 100 sasakyan na yan sa Suzhou, China matapos masangkot sa karambola. Nakaangat pang isang kotse na wasak ang likuran. 3 isinugod sa ospital habang 6 ang nagtamo ng minor injuries. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng disgrasya pero ayon sa mga otoridad, madulas ang daan dahil nabalot ng yelo. Bago ang aksidente, may unang babala ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat dahil sa posibleng pagkayelo ng mga daan. Arestado sa Maynila ang isang lalaking inireklamo sa paulit-ulit umanong panggagahasa sa mga menor de edad. Ang mga biktima ay kapatid ng dati niyang nobya. Batay sa investigasyon ng pulisya, 2022 nagsimula ang pang-aabuso. Pero noong 1 taon lang ito nadiskubre ng pamilya ng mga biktima. Isinailalim sa medico legal ang mga bata at nakumpirmang nagahasa nga sila. Marin namang pinabulaanan ng suspect ang mga paratang. Ang giit niya na brainwash ng kanyang dating nobya ang mga bata. Nakakulong ang akusado sa Malate Police Station na naharap sa patong-patong na reklamo. No comment ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy kaugnay sa pagsapina sa kanya ng Senado. Base sa text message na natanggap ng GMA Integrated News mula sa abogado ni Quiboloy, may umiiral sa kanilang no comment policy. Pinadadalo si Quiboloy sa pagdinig ng Senado sa March 5 kaugnay ng mga umano'y kaso ng human trafficking, rape at pang-aabuso sa ilang miyembro ng grupo. Pero nauna nang sinabi ni Quiboloy na hindi siya haharap sa Senado kundi sa korte lamang. Ang Banawe Street sa Quezon City kilala sa mga pagawaan ng kotse at tindahan ng mga piyesa. Pero patok din ang hile-hilerang restaurants kung saan tampok ang iba't ibang international cuisine. Ang ilan sa mga yan, tunghayan sa pagtutok ni Von Aquino. Mala around the world na food trip ba ang hanap nyo? Dito sa Banawe Street sa Quezon City, patok ang mga hole-in-the-wall restaurant na bidang international cuisine with a Filipino twist. Sawadi ka sa mga mahilig sa flavorful taste ng Thai comfort food. Tiyak na mag-iinit ang inyong tiyan sa sabaw ng tom yum goong na may sipa ng anghang at tamis. Mabusog sa oriental fried rice na siksik sa toppings at samahan mo pa ng chicken in pandan leaves, spring rolls at crispy catfish. Kung merong pansit kanto ng mga Pinoy, ang mga Thai naman may pad Thai. So ito, subukan na natin. Hop. For the complete Thai experience, meron ding sticky rice with mango for dessert. Before, sa sobrang anghang, hindi makain ng mga bata. So we've decided na i-taper siya ng konti sa Filipino taste. Kaya yun, mula nun, pati yung mga batang maliliit na kakakain na sa amin. Pwede pa rin naman daw i-request kung gusto ng authentic style. Maliit man ang restaurant, mararamdaman mo namang at home ka sa cozy ambience nito na para ka na rin nagda-dine-in sa sarili mong bahay. Delisyoso naman ang mga nakakatakam na alok ng Filipino-Mexican restaurant na ito na nagsimula lang daw sa isang garage resto noong 2018. Very Mexican din ang aesthetic ng kainan. Ang kanilang birria tacos, siksik sa chunky beef with delicious dips. Habang ang burrito, tiyak busog ka sa sarap. Hindi lang basta nachos ang meron dito, kundi... Wow! Nachos overload! Sobrang dami ng toppings and sobrang cheesy. Ang sarap. Kuha naman yung taste na hinahanap namin sa Mexican food. Very simple. Mexican food, more on masilantro, ganyan. Yun, ginawa namin, in-incorporate namin, pinasok din namin yung Filipino, yung panlasa ng Pinoy. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok 24 oras. Bukod sa Mandaluyong at Maynila, nagkasunog din sa ilang probinsya. 2,200 insidente na ng sunog ang naitatala sa bansa ngayong taon. At nakatutok, si John Consulta. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa mahigit 40 bahay na natupok sa barangay Cogon, Ormoc City nitong gabi ng Huwebes. Gawa sa light materials ang mga bahay. Bukod dyan, masikip ang daan papunta sa pinangyarihan ng sunog, kaya nahirapan ang mga bombero. Ayon sa BFP, base sa kwento ng mga saksi, nagmula ang apoy sa isang bahay. Based doon sa initial findings na daw mga nagkandila kasi may possible na brownout, pero brownout o wala talaga ay suga. Hindi pa malaman ng mga neighbor kung kano saan nagsugod na wala na silang.
inabot ng 3 oras ang pag-abula. Mahigit 700,000 piso ang halaga ng pinsala. Nananatili muna sa covered court ng barangay ang mahigit 200 nasunugang residente. Naghahanda na ng tulong sa kanila ang Ormoc City LGU. 7 forest fire naman ang nirespondihan sa Tuba, Itogon, Kabayan at Bocod sa Benguet. Aabot na sa 1,000 hektaryang kabundukan ang natutupok sa bayan ng Tuba. Mahigit 4 na oras ang nakaraan bago marating ang nasusunog na bahagi. 4 naman ang nasagip sa gitna ng makapal na usok. Going pa rin yung yung forest fire natin. Although control naman sa mga malalapit sa kabayan, sa mga tower. Sa tala ng BFP CAR, sa pagpasok ng 2024, mahigit 6 na po na ang naitalang forest fire sa rehiyon. Wala pa man ang Marso kung kailan karaniwan ay maraming sunog at itinakdang Fire Prevention Month, mahigit 2,200,000 sunog na ang naitatala sa buong bansa hanggang nitong February 23. Batay sa huling tala ng Bureau of Fire Protection, mas mataas ito kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ang mga naitala namang sunog sa Metro Manila, wala pang kalahati ng datos sa parehong panahon noong 1 taon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kalusugan ang naging diploma ng ilang batang napagtagumpayan ng kanilang sakit na cancer. Para ipagdiwang ito, graduation ceremony ang tema. At yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Hindi sa pag-aaral kundi sa gamutan sa sakit na cancer gumraduate ang mga kabataang ito. Sa sigla ng grade 1 pupil na si Angelica de la Cruz, sino mag-aakalang minsan ang nalagay sa alanganin ng kanyang buhay dahil sa retinoblastoma o eye cancer. Kung hindi ko po papatanggal, ikamamatay din po daw niya. Kaya masakit po yun. Sa pagtutulungan ng isang foundation at Philippine General Hospital, nakapagpagamot si Angelica. Nung una po kasi, kakayanin ko pa to kasi operahan po yung malaking gastusan po. Pero po nung napunta na, may nagrekomenda po na dinala ko sa PGH po, ayun po, na natulungan po ko. Si Rian, 9 na taong gulang nang malamang may leukemia. Hindi malaman ng kanyang mga magulang kung paano siya ipapagamot, lalo't tumaon ito noong magsimula ang COVID pandemic. Sapat lang sa pang-araw-araw, minsan kapos pa po. Pero ngayon, makakabalik na si Rian sa pag-aaral, makikita ang mga kaibigan at makakapamuhay ng normal. Siyempre po nakaka-proud kasi after 3 to 4 years po, graduate na. Tsaka rin po masaya kasi pati po pamilya ko. 147 ng mga pediatric cancer survivors ang gumraduate na sa gamutan ngayong araw. Umaasa ang PGH na ang kanilang tagumpay ay magsilbing inspirasyon sa mga pamilyang may katulad na pinagdaraanan. Nagbigay inspirasyon din ng singer na si Gary Valenciano na minsang nakipagsapalaran sa kidney cancer. Nakatakdang ilunsad ngayong taon ang Childhood Cancer Helpline na gagabay sa mga pasyente at pamilyang sinusubok ng cancer. It's a navigation system, no? Para they don't have to go all the way to Manila or to PGH. Ang DOH po ay nagtalaga ng mga ospital na meron pong, kaya pong mag-treat ng primary, secondary, or tertiary levels of cancer. Payo ng PGH sa mga magulang, huwag mag-atubiling dumulog kung may nararamdaman ng mga anak. Itong graduation ito ay simbolo to na ang childhood cancer po is curable. Pag may nararamdaman po na lagnat na mahigit na 7 araw, kapag may bukol po na nakakapa sa tiyan, kapag masakit po ang buto, pag po nangangayayat or nanghihina, ang magandang gawin po ay pumunta kaagad sa doktor. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May ni-reveal si Alden Richards tungkol sa ilulook forward ng fans sa kanyang first directorial film. Break din muna ang kanyang good boy image sa upcoming GMA drama na Pulang Araw. Yan ang chika ni Katatibayan. Out muna ang good boy image ni Asia's multimedia star Alden Richards sa inaabangan GMA Prime Family Drama Series na Pulang Araw. Ang kanyang karakter, madumi, bad boy, basagulero. Ang nagustuhan ko kasi dito, nung present po siya sa akin, madumi ka dito. Okay po. So tama na tayo sa goody-goody, linis-linis. Bukod sa Pulang Araw, patutunayan din ni Alden na he can wear many hats bilang aktor, direktor,
producer at philanthropist. Active rin si Alden sa kanyang foundation na tumutulong sa pag-aaral ng kanilang beneficiaries. So ngayon, we're at 25. Meron tayong 5 college graduates. Yung isang nating graduate naging head ng Santa Rosa SK League. Our scholars reaching those kind of heights. Kasi future na pinag-uusapan dito eh. And you do not take the future of kids for granted. May inihahanda ring medical mission si Alden para sa 50th anniversary celebration ng Movie Workers Welfare Foundation o MOWEL Fund. Malapit na ring mapanood ang pelikulang Out of Order na si Alden mismo ang bida at nag-direct. All in siya in terms of culture. The LGBT community is also part of this. It's a family story. It's a friendship story. Siksik man ang schedule ni Alden. Lagi niya raw isinasa puso ang life lesson na ito. Nothing beats preparedness. Yun ang natutunan ko sa kanya. Parang kung meron kang gagawin, gawin mo, buo. Hindi pwedeng oo ka pero half-hearted ka. May mga singil lang siya ng konti sa pagod and sa emotionality, but it's worth it. You know, ang lagi mo lang titingnan yung dulo, yung finish line. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Tumama sa truck ang isang motorsiklo sa Camarines Sur. At sa Cebu naman, tinumbok ng modern jeep ang isang poste. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya. Modern jeep bumangga sa poste ng traffic light sa Mandaue, Cebu. Muntik ding madamay ang isang babae sa Center Island. Buti na lang, napaurong siya bago ang pagbangga ng jeep. Ayon sa pulisya, posibleng madulas ang kalsada o kaya'y inaantok ang driver. Kinumpis ka na ang sasakyan pati ang lisensya ng tsuper na sinisikap ang makuhanan ng pahayag. Ipapasagot din sa kanyang nasirang traffic light. Rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa elf truck sa San Fernando, Camarines Sur. Base sa investigasyon, pumasok sa linya ng truck ang motorsiklo kaya nagkabanggaan ng dalawa. Nagtamo ng minor injury ang driver ng truck habang dead on arrival sa ospital ang rider. Wala pang pahayag ang magkabilang panig. Sa Talisay, Cebu, patay ang isang rider na nagulungan ng truck ng simento. Base sa investigasyon, biglang nag-overtake sa truck ang motorsiklo. Natumba ito hanggang nagulungan ng rider. Sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang truck driver na humingi na ng tawad at sinabing aksidente ang nangyari. Wala pang pahayag ang pamilya ng rider. Sa bus naman bumangga ang isang rider na graduating criminology student sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang motorsiklo at sumalpok ito sa bus. Dead on arrival sa ospital ang rider. Ayon sa driver ng bus, handa siya makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Hindi naman makausap ang ama ng rider. Wing van truck sa Quezon, Bukidnon bumaliktad. Patay sa pagkakaipit ang driver at isang pahinante. Ligtas naman ang isa pang pahinante. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck. May tumaob ding kotse sa Calabanga, Camarines Sur matapos bumangga sa puno. Nagpapagaling sa ospital ang driver na nawalan daw ng kontrol. Madulas na kalsada ang isa sa tinitingnang dahilan ng disgrasya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Binaliwala umano ng Pilipinas sa mga babala ng China at pinilit na manghimasok sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ayon sa China Coast Guard. Sabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard, ilang beses silang nagbabala sa BFAR na huwag pumasok doon pero hindi raw pinansin ng barko ng BFAR. Sabi pa ng China, standardized, legal at rational ang kanilang mga hakbang para itaboy ang barko ng Pilipinas. Dagdag pa ng China Coast Guard, nilabag umano ng Pilipinas ang soberanya ng China at ang mga international law. Muli namang giit ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ang Bajo de Masinloc. Naroon daw ang barko ng BFAR para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at mamahagi ng ayuda. Mga kapuso, easterlies ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ngayon. Batay sa datos ng Pag-asa, partikular na nagpapaulan ng easterlies sa Bicol Region at malaking bahagi ng Samar. Mag-iingat po sa flash flood at landslides. At hanging amihan naman ang magpapaulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Ilocos Region, Cordillera Region at Central Luzon. Batay naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan din ang pag-ulan bukas. Umaga pa lang makararanasan ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa eastern section at Bicol Region. Sa Visayas at Mindanao, kalat-kalat na mga ulan ang mararanasan.
Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero posible ang thunderstorms. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Pinatunayan ni Katy Perry na walang bad blood sa pagitan nila ni Taylor Swift. Present si Katy sa Sydney leg ng Eras Tour at nakijam pa sa bad blood number ni Tay-Tay. Nag-post din si Katy ng selfie nila ni Taylor with a caption, "Got to see an old friend shine tonight." Adjunize ang feels ng Carrots dahil makakasama na ulit sina S-Coups at Jonghan sa group activities ng 17 simula Marso. Ire-release naman ngayong buwan ang solo song ni Sung Kwan na Dandelion. Making waves naman sa Italy si Heart Evangelista na naroon para sa Milan Fashion Week 2024. Very sophisticated ang kanyang mga OOTD mula sa dresses hanggang sa sultry bodysuit na chic and modern cowgirl ang peg. Humihingi ng tulong ang aktres na si Bianca Manalo para mahanap ang kanyang maleta na kulay maroon. Ayon kay Bianca, naiwan ng kanyang driver ang maleta sa gilid ng kalsada sa C5 sa Taguig. Laman daw nito ang kanyang mga gamit para sa upcoming events. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, itinuturing na bayani ang isang Belgian Malinois sa China na napigilan ng isang posibleng sunog sa bahay. Nakuna ng CCTV ang asong si Heibao na nag-iisa sa gilid ng bahay at napansin niya ang nasusunog na kordon. Walang pag-aalinlangang hinila ni Heibao ang kawad hanggang sa matanggal sa pagkakasaksak. At nang bumalik ang may-ari sa aso, inisip nito na nginat-ngat ni Heibao ang kable. Pero nalaman nila ang totoong nangyari nang mapanood ang video. At yan po ang mabalita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.